Ngayong araw ay itutuloy nga natin ang ating biyahe papuntang Dingalan, Aurora. Kagabi ay dito muna tayo natulog sa Nueva Ecija dahil may gusto daw sumama sa biyahe natin ngayong araw kaya nagstay muna tayo dito. Salamat nga pala sa tropang nagpatuloy sa atin dito. May pakape at palmusal pa. Kung naalala nyo yung dinaanan namin nung gabi papunta dito, ngayong umaga ay kitang-kita na siya at matarik na bundok pala yung dinaanan natin. Halos puro paahon at palusong na malupa at mabato. Pero syempre hindi yan inatrasahan ng NXT Storm XR na gamit natin. Solid din talaga ang view dito, napakaganda at tanaw mo yung mga bundok. Ang sarap sigurong gumising sa umaga kapag ganito yung nakikita mo. Presko at maaliwalas na paligid, tahimik at malayo sa gulo at ingay ng syudad. Nung nakababa na kami sa bundok ay nagpaalam na nga ako kay Dan para kitain naman natin yung tropang sasama sa biyahe natin ngayong araw patinggalan. At ito nga si Unknown Motovlog na galing pa ng Taguig at gusto niya kasing matesting din yung bagong bili niyang battery dun sa tropa nating si Dan kaya magre-range test siya ngayon. At hindi pa nga kami gaano nakakalayo nagsimula nang bumagsak ang ulan. Buti na lang nakapagkapote kami agad. Pero para yata kaming niloloko ng panahon dahil maya-maya lang tuyo yung kalsadang mga dinadaanan na namin at tirik na tirik ang araw. Hanggang sa narating na nga namin ang arko ng Laur, huminto muna kami saglit dito para mag-picture at video na rin. Ayon sa karato lang nakita namin dito malapit sa arko ng Laur ay 35 kilometers na nga lang daw ang layo ng Dingalan. Kaya tuloy-uli kami sa aming biyahe habang ini-enjoy ang kagandahan at lamig ng paligid. Boss, e-bike yan, boss? E-bike yan? Ang ganda mo sa akin kasi di padjak eh. Minsan nakakapagod at nakakabagot din ang mahabang biyahe kaya nililibang na lang namin ang aming sarili. Ganda guys, oh. And guys, malapit na kami sa may Gabaldon. Pagdating namin sa Gabaldon, nagpahinga muna kami ng ilang minuto at nakakatawa lang din dahil may ilang nakakilala sa atin dito at the same time nagkaroon din tayo ng mga bagong followers. Grabe, napaka-solid nyo. Shoutout po sa inyong lahat kung napapanood nyo ito. Kapag napadaan nga pala kayo dito sa Gabaldon ay huminto kayo at sulitin nyo ang view dahil napaka-presko ng hangin dito at napakaganda pa ng view. At sa pagpapatuloy nga ng aming biyahe, nakakita kami ng daan papunta malapit sa ilog kaya sinubukan naming puntahan at lapitan at hindi naman kami nagsisi dahil napakaganda ng tanawin dito. Hanggang sana pag-isip-isip namin na bakit hindi kaya namin sulitin at maligo na rin dito. Sa di kaluyuan meron kaming nakitang maraming mga kubo nakatabi mismo ng ilog at katapat ng mga bundok. Kaya sabi ko andito na rin naman tayo, tanongin natin kung magkano ang bayad. May cottage pa ba kayo pag dalawa lang kami? Meron pa po. Magkano? 500 Ay, 500. Dito ay nagulat kami na kailangan pala namin magbayad ng 500 pesos para sa cottage kahit dalawa lang naman kami at hindi kami magtatagal. Kaya nagpasya kami na wag na lang kasi magta-transient din kami sa Dingalan. Pero may mga nadaanan pa kaming cottages sa tingin namin iba yung nagpaparenta. Kaya sinubukan namin ulit magtanong kung magkano doon. Entrance po kami. 10 pesos lang. Oo, sa gilid lang naman eh. Yo, sarap. Okay to, fresh water naman. Di ba? Tapos para mamaya o kaya bukas dagat naman tayo, Dingalan dagat eh. Sarap. Makukulayan din. Sa totoo lang ilang beses ko na tong nadadaanan tong ilog na to at noon ko pa rin binabalak at pinapangarap na sana makaligo ako dito. At heto na nga sa halagang 10 piso na entrance fee, masusulit namin ang malamig na tubig ng ilog, ang presko ng hangin at ang kagandahan ng mga bundok sa paligid. Buti na lang talaga at naglakas loob pa kaming magtanong sa iba dahil kung hindi malamang hindi namin naranasan ito. Alas 3 nung hapon kami nung dumating dito at mag-aalas 6 na rin nung nag-decide kami na bumiyahe na ulit papuntang Dingalan. Tara. 39 minutes. Ang total na nagastos nga pala namin dito ay 30 pesos per head. 10 pesos para sa entrance fee at 20 pesos naman bayad para sa comfort room kapag maliligo ka. Halos magtatatlong oras nga rin kaming nagstay sa Calabasa River dahil sabi namin sakto pagdating namin sa transient, magdi-dinner at magpapahinga na lang kami. Yung 39 minutes na biyahe namin ay medyo nadagdagan pa dahil hindi namin inaasahan na biglang bumuhos ang ulan. May kalakasan ng hangin at akala nga namin ay may bagyo pa. Pero nung nadaanan namin tong Dingalan signage ay di namin pinalampas at nagpicture na rin kami. Hanggang sa nakarating na nga kami sa aming transient, ang cash-in transient dito sa Dingalan. Sobrang bait nga din ng mga tao dito, napaka-accommodating at pinayagan din tayong mag-charge dito ng ating mga e-bikes ng libre. Kinabukasan gumising kami ng maaga ni Unknown para maumpisa na namin ang pamamasyal dito. What's up guys? Good morning. Dito tayo ngayon sa Dingalan, Aurora at pupunta tayo sa Pacific View Deck.
Dito kami nagstay sa Cash In Transient. Let's go. Gamit natin Storm XR. Sa totoo lang mag-aalas 10 na rin ng tanghali ito dahil nagpatila pa kami ng ulan dahil mula madaling araw hanggang umaga ay nag-uulan dito. Doon tayo pumunta guys, doon. Yes, kasama natin ngayon si Unknown Motovlog, Steven. Pagpapuntang Pacific View Deck, dito tayo papasok dito sa may nakalagay I Love Baltic. Mula sa kantong ito ng Paltec papuntang Pacific View Deck ay nasa 15 to 18 minutes ang biyahe. Depende kung gaano mo kabilis haahunin yung matatarik na daan dito. May kapirasong kalsada kaming nadaanan dito na hindi pa sementado, hindi ko lang alam kung sementado na siya ngayon. Pero the rest naman ng kalsada ay sementado na at magaganda rin ang daan. At bago pa nga kami mag-umpisa sa ahonan ay meron na kaming nadaanan na naniningil ng environmental fee. Na dati naman ay wala kaya medyo nakakagulat lang ngayon. 50 pesos per head daw ito na magagamit mo for 2 days sa pag-ikot mo sa mga tourist destination dito. Ito po, one-time payment. Lahat ng tourist destination ng buong Dingalan na sakop ng LGU. Apo, 2 days po kung magagamit. 2 days okay po. Matapos nga naming magbayad ay sinulit na namin ang bawat oras dahil pagkakasyahin na lang namin yung oras naming maghapon. Balak din kasi naming umuwi ngayong araw bago magdilim. Medyo matarik nga ang daan papunta sa Pacific View Deck kaya siguraduhin yung nakakondisyon ng inyong mga motor o sasakyan at maayos o malakas din ang inyong mga preno. Sa daan namin paakyat nakakita kami ng magandang spot na meron din mga nagpipicture kaya huminto din kami. Biruin mo, saglit pa lang yung naaahon namin pero meron ng gantong kagandang view. Paano pa kaya kung makarating na kami dun sa talagang pupuntahan namin sa taas? Hindi na rin kami masyadong nagtagal para makarating na kami agad sa aming pupuntahan. Sa daan paakyat ay napakarami nga pala ditong kurbada kaya mag-ingat at magdahan-dahan kayo baka meron kayong makasalubong. Ito yung grotto oh. Grabe hangin. Grabe hangin dito guys. Kita nyo yan? Naka e-bike ka lang pero kayang puntahan yung ganito kagagandang lugar. So saan ka pa? Ayan, gamit natin si NXT Storm XR. Solid ang view, ganda. Ang ganda, ang ganda. Nakita nyo, medyo nanginginig si XR. Kinikilig. Ang lakas ng hangin. Sabi ko didiretso na kami sa Pacific View Deck pero hindi namin matiis na hindi huminto nung makita namin kung gaano kaganda yung view dito sa paanan ng grotto. Walang ganto sa amin kaya pagbigyan nyo na kami para ma-share naman namin sa inyo yung experience ng pag-akyat dito sa Dingalan Aurora. Apo, 300 no? 200 lang po. Ato, dalawa na kami. Opo. Tapos yung entrance, 50 isang tao. Oo. Sa parking sa motor, 20 lang po. Sige. Doon naman na magbabayad, di ba? Sige, sige. Sa kanto, bago pumasok ng Pacific View Deck ay may mga humaharang at kailangan daw ng tour guide. 200 pesos ang bayad sa tour guide para sa isang grupo na yon. Pero ang nakakatuwa naman sa tour guide, sila ang magiging taga-picture at taga-video nyo at unlimited na yon, magsawa ka na hanggang gusto mo. Siya nga pala, ganito yung itsura ng madadaanan nyo papasok para makapunta sa Pacific View Deck. Hindi pa daw ito sementado dahil private property daw ito. Electric po. Nagugulat sila, walang ingay eh. Grabe ang putik. Hanggang dito na lang yung pwedeng daanan ng mga motor dahil yung susunod na daan ay makitid na. Kaya dito na kami nagparada at 20 pesos ang parking fee. Pagkatapos nga naming makaparada ng maayos ay nagsimula na kami maglakad dahil nasa 5 minutes to 10 minutes pa na lakarin yung papunta sa mismong Pacific View Deck. Pre, ganda ng trip mo ah. Bad trip. Bad trip. Pagdating pala namin dito ay nagbayad kami ng 50 pesos na entrance fee per head. At pagkatapos ay hindi na namin pinatagal at sinulit na namin ng oras na matanaw ang kagandahan ng lugar na ito. Pagdating mo dito sa Pacific View Deck sa Dingalan Aurora, bubungad agad sa'yo ang napakalawak na karagatan ng Pacific Ocean. Pagkatapos sa kabilang side naman ay makikita mo yung mga bundok at lunti ang tanawin. Parang pinagsama sa isang lugar yung dagat at kabundukan. Sa totoo lang, isa ito sa mga lugar na kahit ilang beses mong makita sa picture o video, iba pa rin kapag personal mo nang nasaksihan. Halos katatapos nga lang ng ulan dito kaya kung makikita nyo ay may mga ulap pa na malapit dito sa kabundukan. Akala nga namin ay tuluyang nga araw na pero maya maya umulan na naman siya. Pero dahil malayo nga ang binyahe namin para lang makapunta dito ay hinintay naming sumikat uli ang araw. Hindi naman nasayang ang aming paghihintay dahil ilang saglit pa ay nawala na rin ang ulan. Bagaman hindi tuluyang sumikat ang araw, sapat na rin ito para makapag-ikot-ikot kami rito at upang
masilayan namin ang kagandahan ng karagatan at kabundukan. Sa totoo lang, ilang minuto kung nakatitig lang dito dahil sobrang nakakawala talaga ng stress at pagod ang napakagandang tanawin na ito. Isa nga ito sa mga dahilan kung bakit dinadayo ng mga rider ang Dinggalan. Hindi lang dahil sa destinasyon, kundi dahil sa buong biyahe papunta rito. Sa mga ganitong lugar, minsan hindi mo na kailangang magsalita ng marami. Uupo ka lang at titingin sa malayo at pahinga muna sa ingay ng araw-araw na buhay. Kung balak ninyong bumisita dito sa Dinggalan, siguraduhin nyong isama ang Pacific View Deck sa mga pupuntahan ninyo. Pagkatapos dito sa Pacific View Deck ay babalikan namin ni Unknown Motovlog yung nadaanan naming grotto kanina. Sa pagpunta namin sa Pacific View Deck ay nakagastos kami ng 340 pesos, pero kung grupo kayo ay mas masusulit nyo yung binayad nyo sa tour guide. At ngayon nga nandito naman tayo sa grotto, no entrance fee na dito at wala ring parking fee. Ipakita nyo lang yung resibo ng binayaran nyong environmental fee. Sobrang lakas nga ng hangin dito sa taas at ang lugar na ito ay mas mataas pa sa Pacific View Deck na pinuntahan natin kanina. Kung meron kayong mga gamit na sa tingin nyo ay tatangayin, i-secure nyong mabuti dahil kahit ako nga mismo may pakiramdam ako na parang tatangayin din ako sa lakas ng hangin. Dito sa likuran ng kinatatayuan ko ay matatanaw na yung lighthouse dito at kung tawagin nila dito ay Batanes of the East. Para makapunta at makaakyat dito, kailangan nyo pang magrenta ng bangka at para mas makamura ay dapat may kasabay ka. Pero kami, ayos na dito. Sapat na yung nakikita naming kagandahan ng karagatan at ng kalikasan para mapawi yung mga bigat na aming nararamdaman. Sa totoo lang, isa ito sa mga dahilan kung bakit sulit ang bawat kilometro ng ride papunta dito sa Dinggalan. Dahil sa haba ng biyahe, bawat ahon at bawat liko ng daan ay may gantong gantimpalang naghihintay. Sa ngayon, pabalik na kami ni Unknown Motovlog sa transient na aming tutuluyan para makapaghanda na rin sa aming pag-uwi ngayong hapon din. Ayusin na namin yung mga natitira pa naming gamit sa transient at the same time magcha-charge na rin ang aming mga gamit na electric motorcycle para full charge kami sa aming biyahe. Kung isa kang e-motorcycle rider at nagbabalak ka ring pumunta dito sa Dinggalan Aurora, pwede mo i-check itong transient na aming tinuluyan kung saan electric motorcycle or e-bike friendly sila at nagpapa-charge ng libre. Dito lang yan sa Cash in Transient, pwede mo silang i-message sa kanilang Facebook page. Ilalagay ko na lang yung link kung saan mo sila pwedeng kontakin. Bago kami umalis ay nagkape muna ako para merong lakas sa biyahe pa uwi. Almost 170 kilometers ang aming biyahe mula Dinggalan Aurora hanggang Marilao, Bulacan. At sa baterya ng NXT Storm XR ay ang kayang-kaya niya naman yung gantong range. Dahil naka 72 volts, 95 Ah na to na lithium iron phosphate na battery. Pagdating naman sa motor, hindi tayo binigo lalo na sa mga titinding ahonan dito sa Dinggalan Aurora dahil naka 6,000 watts motor hub na siya na QS motor. Sa ating biyahe pauwi, meron pang nakakilala sa atin at nanghingi na rin ng sticker sila kuya. Mukhang mga bata pa nga ito. Next time, mag-helmet kayo at maglagay na rin ng side mirror. Hindi ko alam kung may lisensya kayo pero sana meron. Mag-iingat kayo sa pagmamaneho nyo. Sana magkita tayo sa susunod. Bago kami dumiretso sa Bulacan, naisipan kong yayain si Unknown Motovlog na dumaan dito sa Little Vegan dito sa Gapan, Nueva Ecija. Hindi pa kasi siya nakakapunta dito, kaya niyaya ko na rin siya since malapit lang naman to sa main road. Nagkonting montage muna kami ng mga gamit naming electric motorcycle, pagkatapos hindi na rin kami nagtagal at dumiretso na kami sa aming biyahe. At bago nga tayo lumabas dito sa Nueva Ecija at pumasok sa Bulacan, may nadaanan tayong bilihan at chicharon, kaya hindi natin to pinalagpas para na rin pampasalubong. At nakarating nga tayo dito sa Marilao, Bulacan nang may natitirang 21% sa ating battery at naka 169 kilometers tayo mula Dinggalan hanggang dito sa Marilao. Ang ating biyahe mula Dinggalan hanggang Cabanatuan ay puro pahon, kaya medyo naging malakas ang konsumo nito sa baterya. Pero kung dadaan ka sa puro patag lang naman na kalsada, kayang-kaya mong paabutin ng 180 hanggang 200 kilometers ang range ng battery ng NXT Storm XR, lalo na kung chill ride ka lang naman. Sa pagtatapos ng ride na ito, masasabi kong sulit ang bawat kilometro ng ating naging biyahe. Mula Bulacan, papuntang Nueva Ecija hanggang Dinggalan, hindi lang magagandang tanawin ang naranasan natin, kundi pati na rin ang saya ng paglalakbay gamit ang NXT Storm XR. Sana kahit sa simpleng vlog na ito may naibahagi akong impormasyon o inspirasyon para masubukan nyo ring bumiyahe, mapa-electric man o hindi. Ang mahalaga, ligtas ang biyahe, nire-respeto ang kalikasan at ine-enjoy ang bawat destinasyon. Maraming salamat sa panonood at sa patuloy nyong pagsuporta mga kaibiyahe. Kung nagustuhan nyo ang ride nating ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-follow at mag-subscribe para samahan nyo pa ako sa mga susunod nating adventure. Hanggang sa susunod nating biyahe, this is Iviyahe Moto, ang inyong lakwatsero at galang e-bike rider. Ride safe, keep safe mga kaibiyahe!